Samantala, nakatakdang bisitahin ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang planta sa Seoul, South Korea na gumagawa ng automated counting machines para sa 2025 elections dito po sa bansa. Samantala, may ipinapanukala si COMELEC Chairman George Garcia tungkol sa campaign materials na gagamitin ng mga kandidato. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Sa panahong madali ng mag-edit ng litrato, nais ng Commission on Elections na maging makatotohanan pa rin ang mga litrato ng politiko na lalabas sa kanilang campaign materials. Kaya panukala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa COMELEC and Bank, pagsumitihin ng mga litrato ang mga kandidato na gagamitin sa kanilang mga poster, polyetos at iba pa. Pinropose natin si NBank at yung mga kasamahan natin sa komisyon, mukhang nag-a-agree naman. Sabi natin, dapat magpasubmit din tayo ng mga larawan na gagamitin nila sa mga campaign materials. Ayon kay Garcia, kailangan kinunan ang litrato sa loob ng 6 na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero paano kung edited ang litrato na isinumite ng politiko? Yung enhancement, halimbawa tinanggal yung mga tagihawat mo sa mukha o kaya yung mga medyo wrinkles mo sa mukha tinanggal, para sa atin wala naman tayong problema dyan. Pero completely nagbago yung itsura na lumalabas parang hindi na siya yun, para po sa atin misrepresentation yun at saka misinformation, disinformation. And therefore yan po yung nilalabanan po natin. Sa October na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national and local elections na gagawin sa 2025. Hindi naman daw ito requirement sa filing ng Certificate of Candidacy, sabi ni Garcia. Pero hindi naman ito requirement ng filing ng Certificate of Candidacy. Ito ay para ilimit lang yung pwedeng magamit ng mga larawan o mga pictures base rin po sa Fair Elections Act, which is may power po ang COMELEC na mag-restrict, mag-limit, lalo na kung ang pag-uusapan ay mga campaign materials. Pero take note, isa sa mga pinoprohibit at binibigyan ng karampatang parusa ay kapag lumabag sa patakaran na pinapatupad ng Commission on Elections. Therefore, kung yun po yung guidelines namin at nilabag, that is a violation. Sinabi ito ni Garcia sa panayam ng media sa kanyang pagdating sa Seoul, South Korea para bisitahin ang planta kung saan ginagawa ang automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Ito ang unang balita mula sa Seoul, South Korea. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.